Sa atin pong nakaraang episode ng Genesis series ay tinalakay natin kung papaano si Joseph mula sa pagiging isang paboritong anak ay humantong sa isang pagiging alipin ng isang kapitan sa Egypt. Isang mapait na karanasan na dulot ng inggit ng kanyang mga kapatid sa kanya. Pero masasabi nating niloob na rin ng Diyos na mangyari sa kanya yon para muling buuin ang kanyang pagkatao. Alam nyo, minsan kailangan talaga ng Diyos na basagin ang ating buong pagkatao para tayo ay buuin ng mas maayos. Ganito po ang nangyari kay Jose, mga kababayan. Pero ang maayos ng kalagayan ni Jose sa kamay o sa piling ni Potiphar ay nagtapos po sa bilangguan dahil sa maling akusasyon sa kanya ng kanyang among babae. Ang tanong, bakit nga ba hindi pinagbigyan ni Jose ang kanyang among babae na patulan siya? Ang sagot, lagi kasing nasa isip ni Joseph na walang bagay na pwedeng ilihim sa Diyos. Oo nga, walang tao sa buong bahay, wala yung amo niyang lalaki. Siya lang at yung asawa nito ang tao doon sa loob ng mansyon. Kung tutuusin ay pwedeng niyang ibigay ang kagustuhan nito kapalit ng mga mabubulaklak na pangako sa kanya ng asawa ni Potiphar. Kasi nga, hindi makuha sa pang-aakit, hindi makuha sa pagmamakawa. So dumating sa punto na nangako itong babae sa kanya na iiwan niya ang kanyang sariling asawa, magsama lang sila. At ibibigay niya ang lahat ng karangyaan ng buhay kay Joseph, magtanan lang sila. Pero alam kasi ni Joseph na kahit gaano kasikreto ang isang masamang gawain, hindi ito makakatakas sa paningin ng Diyos. Kung ang lahat sana ng tao sa buong mundo katulad ng ganitong pag-iisip ni Jose, na takot gumawa ng masama dahil alam nilang ang Diyos nakatingin sa kanila kahit gaano kasikreto yung kasamaang pwede nilang gawin, siguro napakaayos ng mundo, no? Kung lahat sila katulad lang mag-isip nito ni Jose. Alam nyo ba na noong ipinasok ng kulungan si Joseph, inis na inis sa kanya yung warden doon. Nung malaman kasi nung warden yung kaso ni Jose, sabi nung warden, napakalakas naman ng loob mo para pagtangkaan ng asawa ng kapitan. Kasi under ni Potiphar itong warden na ito Siyempre alam ng warden kung gaanong minahal ni Potiphar si Jose. At sa kabila nito yun pang igaganti ni Jose sa kanya, talagang nainis yung warden. Siguro kahit naman sino talagang maiinis kay Jose, di ba? So ganun yung naging pakiramdam ng warden sa kanya. Kaya ang ginawa sa kanya ng warden, nilagyan siya ng kadena sa paa. Yung kadena na may kwelyo pa talaga. Alam nyo, napakasakit sa paa nun At naging malupit yung trato sa kanya doon. Ito'y sa kabila naman na wala naman talaga siyang ginagawang kasalanan. Siguro dumating pa sa point na dinalaw pa siya ng asawa ni Potiphar sa kulungan at kinukonsensya or pinagtatawanan pa siya. Sabi siguro ng babae, kung alam mo, kung pumayag ka lang sa gusto ko, hindi sana mangyari sa yan Diba? Actually, 3 years si Jose sa kulungan at hindi natin alam kung gaano katagal na nagtiis si Jose sa kalupitan ng warden. Pero ang tanong, nagalit ba si Jose sa Diyos? Sinabi ba niya sa Diyos na, ba't ganito, Panginoon, yung ginawa mo sa akin? Wala naman akong alam na ginawa kong masama. Wala naman akong taong inargabyado. Naging mabuti naman ako sa kapwa. Pero ba't ganito? Sinabi ba ni Jose yon sa Diyos? Hindi po. Sa halip ay nanatiling tapat si Jose sa Diyos. Kung gaano kahigpit yung kadena sa kanyang paa, ganun din mas lalong humigpit ang pananalig niya sa Panginoon habang siya'y nasa kulungan. Sabi ni Jose sa Diyos, alam nyo naman na wala akong ginagawang masama, Panginoon, di ba? Wala akong ginawang masama sa kapwa ko, so kayo na po ang bahala sa akin. But of course, 3 years is 3 years. Sa haba ng mga panahon na yon, dumarating din sa point na naiisip niyang parang wala ng pag-asa na makalaya pa sa kulungan. Kumbaga naisip ni Jose na baka hanggang doon na lang talaga yung kapalaran niya. So dumating siya sa ganong point, mga kababayan. Extinct kasi ng tao yon Kapag dumarating sila sa ganong sitwasyon na medyo mahirap at matagal na sitwasyon, naiinip din sila. So naranasan din yun ni Jose. But still, sabi ni Joseph sa Diyos, kayo na po ang bahala, Panginoon. Pero alam nyo ba na sa halip na magmukmok at isipin ang lahat ng mga hirap na pinagdadaanan niya sa buhay, nakipagkaibigan si Jose sa mga kapwa niya preso. Ginawa niyang kapaki-pakinabang ang buhay niya sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa niya bilanggo. Kinakausap niya sila, pinapalakas yung loob nila, pinagsisilbihan sila. Alam nyo,
Siya pa nga yung nagbibigay ng mga pagkain doon sa mga preso eh. Siya yung nauutusan ng warden eh, para magbigay ng pagkain doon sa mga preso. At kapag may sakit yung mga preso, siya rin ang nag-aalaga. Kapag hindi maganda yung pakiramdam nila, siya rin ang nag-aasikaso sa kanila. Siyempre, medyo bata-bata pa siya noon. Ilang taon lang yata siya niyan, siguro nasa 27 or 28 lang. So meron siyang sapat na lakas para makapaglingkod pa sa kanya mga kapwa bilanggo, di ba? And because of that, nakagiliwan siya ng mga kasama niya sa kulungan. Sa kulungan, natuto si Jose ng mga bagong leksyon sa buhay. Na-realize niya kung gaano kabigat ang consequence ng paggawa ng masama. Natutunan niya rin kung anong ibig sabihin ng salitang hustisya. At ano ang ibig sabihin ng tyranny o kalupitan sa kapwa. Nakita niya lahat yon. At higit sa lahat, natuto siya kung papaanong maawa sa kanyang kapwa. Lalo na doon sa kalagayan ng mga presong talagang down na. Yung mga preso na wala namang kasalanan pero nakulong. So nakaramdam siya ng matinding awa sa mga ito. Despite na fact na siya rin ay biktima din ng injustice sa Egypt. So napakaraming bagay na natutunan ni Joseph habang siya'y nasa Egypt. Natuto siya sa bahay ni Potiphar na mga karunungan dito sa mundo like science, business administration, PR, and then sa loob naman ng kulungan natuto naman siya ng mga mas malalalim na kahulugan ng buhay. Ganyan po unti-unting binuo ng Diyos ang pagkatao nitong binatang ito. At dahil nakuha ni Joseph ang pakikipagkaibigan ng mga kapwa niya preso, unti-unti din po na nahulog ang loob ng warden sa kanya. Halos lahat kasi ng mga preso doon magaganda yung sinasabi nila tungkol kay Joseph. Kaya unti-unting nagtaka yung warden, bakit inaakusahan siya ng mga ganitong malulupit na mga krimen? Napakabait naman itong taong ito, sabi siguro ng warden, And then suddenly, na-realize ni warden na parang hindi totoo yung mga bintang sa kanya. Pero anong magagawa niya? High-ranking official ang nagpakulong kay Joseph. So he can't do anything for Joseph but to treat him nicely. Kahit man lang sana dun sa maayos na pagtrato sa kanya sa kulungan is sumaya man lang itong buhay nitong binatang ito, So yun ang naisip ng warden na gawin sa kanya. And since malaki naman ang tiwala ng mga preso kay Joseph, naisip ng warden na ipamahala sa kanya lahat ng nakakulong doon. Kumbaga, siya yung naging mayor doon eh. Pero mayor na mabait hindi siya yung mayor na nanggugulpe, Siya'y naging responsable at makatarungang mayor sa kulungan ng Egypt. Pinalakas niya yung mga mahihina, binibigyan niya ng pag-asa yung mga presong tila iniwan na ng pag-asa sa buhay, at namamagitan din siya kapag may mga gulong nagaganap sa kulungan. Inaalagaan niya yung mga matatanda doon na wala nang kaya at ina-assist niya yung mga baguhan o yung mga medyo bata-bata na nadidepress sa kanilang sitwasyon sa kulungan. So ganyan po yung naging trabaho ni Joseph habang nandun siya sa prison house. So isang araw nagulat ang buong kulungan nung biglang dalhin doon yung dalawa sa mga high-ranking officials ng palasyo ng hari. Yung chief of the King's Cup at saka yung chief baker ng palasyo. Alam nyo, magkaiba ng ugali itong dalawang ito eh. Medyo may pagka-arrogante yung datingan ng chief baker eh. Pero yung chief butler or yung chief ng King's Cup, depressed nung siya'y dumating dun sa kulungan. Siguro hindi niya matanggap na dun humantong o nagtapos yung kanyang karir. So bilang mayor sa kulungan, syempre sinubukan ni Joseph na pakisamahan itong dalawang ito. At nakuha naman niya yung loob ng chief na mga kopa ng hari o yung chief butler. Pero yung chief baker, medyo may pagka-arrogante, may pagmamataas na taglay sa kanyang sarili. So, matagal din ang inilagi nitong dalawang ito sa kulungan habang hinihintay yung final decision sa kanila ng palasyo. So, kinabukasan, bumisita ulit si Joseph dito sa dalawang chief ni Haring Paraon. Hindi kasi sila magkasama ng cell, so bumisita siya dun sa cell nitong mga opisyal na to. At sa kanyang pagbisita, napansin niya na parang balisa itong dalawang ito. Tinanong niya, bakit po kayo balisa? Parang ayaw sumagot ng chief baker. Parang inignore niya lang si Joseph. Pero yung chief butler sumagot. Ang sabi niya, alam mo kasi Joseph, na naginip kami ng panaginip kagabi at sobra kaming binabagabag nitong mga panaginip na ito eh. Para bang may ibig ipakulugan. Pero hindi namin alam kung anong ibig sabihin nitong aming mga napanaginipan eh. So yun ang sinabi ng chief butler kay Joseph. Ang sabi ni Joseph, alam nyo mga boss, ang Diyos lang ang pwedeng makapagpaliwanag ng mga panaginip ninyo. Sabi niya, ano po ba yung napanaginipan ninyo? So ikinwento ng chief butler yung napanaginipan niya. Ang sabi dito sa Genesis chapter 40 verse 9, ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay, wika niya.
Napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsipot ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad ay nahinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang saro ng Faraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa Faraon. So pagkatapos na sabihin ng chief butler yung panaginip niya, para bang may anghel na bumulong kay Joseph at sinabi sa kanya yung ibig sabihin ng panaginip. Medyo napangiti si Joseph nung makuha niya yung kahulugan ng panaginip, Sabi niya, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng Faraon at patatawarin ka. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. So nung marinig yun ng chief butler, syempre parang nagliwanag yung kanyang muka Sabi siguro niya, talaga? Sigurado ka ba dyan? Dun sa expression ng mukha ni Joseph is parang sigurado talaga siya So, na-convince itong chief butler na merong magandang mangyayari sa future, So, yung malungkot na expression nitong chief butler napalitan ng kaligayahan. Parang nagpepiesta ngayon yung kanyang puso. Pero ang sabi ni Joseph, sana pag nandun na kayo sa palasyo, huwag nyo naman akong kalimutan, Banggitin nyo ako sa hari. Kasi alam nyo, hindi ako dapat nandito Ninakaw lang ako sa bayan namin. So dito marirealize natin yung depression na nararamdaman ni Joseph sa tuwing marirealize niya na siya nakakulong kahit wala naman siyang ginawang mali. Oo ba? Makakaasa ka pag ako nakalaya dito, tutulungan kitang makaalis din dito, Joseph, sabi sa kanya ng chief butler. Nung mapansin nitong medyo masungit na chief baker na convincing naman yung sagot ni Jose at mukhang sigurado siya, in-approach niya ngayon itong si Joseph. Baka pwede mo ring ipaliwanag yung panaginip ko, sabi niya. So tinanong ni Jose, ano po bang napanaginipan nyo? Ang sabi dito sa Genesis chapter 4 verse 16, pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din. Ako'y meron daw hawak na 3 bakol. Pag sinabing bakol, parang basket yan Meron akong hawak na 3 basket. At nasa ibabaw ay may lamang iba't ibang mga pagkain na hinurno para kay Faraon. Kumbaga para mga bake na mga tinapay yung nandun sa basket. Ngunit ang pagkain ito'y tinutukan ng mga ibon, sabi niya. So anong ibig sabihin nito, Joseph? Nung marinig ni Joseph yung panaginip nitong chief baker, medyo hindi naging maganda yung reaksyon sa mukha niya Ang sabi niya dun sa chief baker, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipapatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Parang binuhusan ng malamig na tubig yung katawan ng chief baker Gulat mo gulat pati yung chief butler dun sa narinig nila kay Joseph, So bigla tuloy na paranoid ng husto itong chief baker. Siguro napaiyak din siya. O baka sabihin na naman ng mga kritiko, nakasulat ba yon? Ikaw naman ng preso at malaman mong inihanay ka sa detro, ano magiging reaksyon mo, diba? Common sense na lang yon, mga kababayan. Alam niyo, pag nagbabasa kayo ng Biblia, yung mga kritiko ko, huwag ninyong kalimutang gumamit ng common sense. Yan, kailangan yan habang kayo nagbabasa ng Biblia. Use your common sense. So buong maghapon na depressed talaga itong chief baker dun sa sinabi ni Joseph. Para siyang preso na naghihintay na lang ng araw kung kailan siya isasalang sa detro. Ayaw niya sanang maniwala pero may kung anong nagsasabi sa puso at sa isip niya na talagang totoo yung sinasabi ni Joseph. So eto na nga, dumating ang birthday party ng hari. Siyempre hari siya. Hindi sapat ang isang araw na celebration dyan, mga kababayan. And then on the 3rd day ng birthday ng hari, ipinatawag sa palasyo yung chief butler at yung chief baker. At alam nyo, laking gulat ng chief butler nung marinig niya na gusto siyang ibalik ng hari sa posisyon. Tuwan-tuwa siya, walang mapagsidlan yung kaligayahan niya Aba, totoo nga yung sinasabi ni Joseph, Sabi niya sa sarili niya. Pero halos gumuho naman ng mundo nung chief baker nung sabihin ng Faraon sa kanya, o ikaw, dapat kang mamatay. Pupugutan ka ng ulo at isasabit yung katawan mo sa puno. Hayaan kang papakin ng mga ibon doon. Nanlambot yung chief baker doon sa kanyang narinig. So bigla siyang hinatak ng mga gwardya doon sa palasyo at inilabas siya, nagsisisigaw pa siya. Mahal na hari, wag po, patawarin niyo po ako, sabi nung chief baker, Well, ang pagkakaintindi ko dito, mga kababayan, posible kasi na mas matindi yung naging krimen nitong chief baker kaysa doon sa chief butler
Siguro talagang unpardonable yung degree nung nagawa niyang kasalanan. Or pwede rin naman na may mga kamag-anak ang hari o mayroong mga high-ranking officials na talagang namagitan naman para dun sa chief butler kaya siya napatawad or na-reinstate. So anyway, hindi natin alam yung eksaktong nangyari, anong mga kasalanan nitong mga taong ito. Pero tuwang-tuwa yung chief butler dun sa naging desisyon ng hari. And on that same day, siya na ang nagsalin ng alak sa kopa ng hari para ibigay kay Paraon doon sa kanyang birthday. Yun nga lang, dumaan ang ilang araw, dumaan ang ilang linggo, dumaan ang mga buwan, ni hindi man lang naalala ni Chief Butler na mag-hi ni Ho kay Joseph. Nakalimutan niya si Joseph eh. Siguro sobrang overwhelmed niya sa mga nangyari na wala sa kanyang isip itong kawawang binata sa presuhan. And imagine, for 2 years, never pumasok sa kanyang isip si Joseph. So ang tendency, nag-extend si Joseph ng another 2 years sa kulungan. Sa isip-isip niya, naku, mukhang malabo na yata talaga akong makalaya ah. Kasi yun na lang yung natitirang pag-asa niya eh. Yun na lang yung alam niyang way para siya makalabas, yung tulungan siya nitong chief butler. Wala, nakalimutan siya. So dumating siya sa punto na halos maubos na yung kanyang pag-asa na makakalaya pa siya sa bilangguan. Pero alam niyo yung point na halos maubos na yung pag-asa mo at sobrang down na down ka na, tapos biglang nagmilagro ang Diyos? Ganon yung nangyari kay Joseph nung mga time na yon. Hindi hinayaan ng Panginoon na tuluyan siyang maging hopeless. Dahil si Joseph ay nananatiling tapat sa kanya, isang araw ay nagbigay ng milagro ang Diyos sa buhay ni Joseph. Ang sabi dito sa Genesis chapter 41 verse 1, sa katapusan ng 2 taon, ang Faraon ay nanaginip na siya'y nakatayo sa tabi ng Nilo. So for 2 years from the time na lumaya yung chief butler, eto naman. Nagkaroon naman ng panaginip ang haring Faraon ng Ehipto. And for 2 days nagkaroon siya ng 2 magkasunod na panaginip na talaga namang nagpabalisa sa kanya. Yung unang panaginip, ang sabi doon, meron daw siyang nakita na 7 bakang malulusog na nanginginain sa tabi ng ilog Nilo. Yung Nile River, yun yung pinakamalaking ilog sa Egypt eh. So, merong 7 malulusog na baka na nanginginain doon sa tabi ng ilog. At maya-maya ay may umahon naman na 7 bakang galing din sa ilog at itong 7 baka na ito, halos butot balat na ang itsura. And then lumapit itong mga mapapayat na baka doon sa 7 malulusog at apektado din pati ang buong palasyo. Parang naging irritable ang hari at laging malalim ang iniisip. So ipinatawag niya yung kanyang mga mahuhusay na mga magikero sa palasyo, mga manghuhula, pero ni isa sa kanila walang makapagpaliwanag kung anong ibig sabihin ng napanaginipan ng hari. Nagdasal na rin siya dun sa mga ribulto ng mga Diyos-Diyosan, pero wala talagang meaning na pumasok sa isip niya. So dahil ramdam sa buong palasyo yung pagkabalisa ng hari, nakarating yon sa kaalaman ng chief butler dun mismo sa opisina niya. So itong chief butler, nung malaman niya na walang makapag-explain ng panaginip ng hari at ang hari ay wala na sa tamang wisyo, bigla ngayong naalala nito ni chief butler si Joseph. At naalala niya rin yung pangako niya kay Joseph na kapag nakalaya siya, tutulungan niya rin ito na makalabas sa kulungan. So parang nakonsensya itong chief butler. Sabi siguro niya, ano bang nangyari sa akin? For 2 years na hindi ko man lang naalala si Joseph, ni hindi ko man lang naalala yung taong tumulong sa akin habang ako'y nasa kulungan. May ganun pala talaga, no? Noong pa pala, sa Egypt pa lang, sa ancient Egypt, meron na talagang mga ganun tao eh. Totoo yung kasabihan na may mga taong nakakalimot once na umangat na sa buhay. Kahit pala sa ancient time of Egyptian kingdom, meron ng mga ganung klaseng tao, no? So, nung maalala niya si Joseph, humingi ng appointment itong chief butler na makausap ang hari. So, nung magkaroon siya ng pagkakataon na makaharap ang hari sa royal court, sinabi ngayon nitong chief butler yung tungkol kay Joseph at kung papaanong naipaliwanag nito at nagkatotoo ang lahat ng kanyang napanaginipan. Ikinwento niya rin yung panaginip ng chief baker at lahat nga ay nagkatotoo ayon sa explanation ni Joseph. So, anong naging reaksyon ng Faraon? Aba, parang sinampal yung hari sa mukha nung marinig na yon. Kasi wala ni isa sa kanyang mga magagaling na mahikero at mga salamangkero ang nakapagpaliwanag ng panaginip niya.
At ngayon ay nalalagay siya sa sitwasyon na kailangan niyang lumapit sa isang presong alipin na hindi man lang nila kalahi So, malaking insulto yun para sa royal court mga kababayan. Pero anong magagawa ng hari? No choice siya. Wala siyang choice kundi ipatawag si Joseph. So, ipinatawag ng hari si Potiphar at sinabi sa kanya na pakawalan mo itong taong ito, kailangan ko siyang makausap. Kasi nga si Potiphar yung pinakakapitan ng mga gwardya di ba? Under niya yung warden So, nagtaka ngayon to si Potiphar. Bakit kailangan siyang makausap ng hari? Anong meron? Yun ang nasa isip siguro ni Potiphar no? Pero dahil utos ng hari, wala siyang nagawa. Naglabas siya ng order doon sa warden na pakawalan si Jose. Si Joseph, nung sinabihan siya ng warden na ipinapatawag siya sa palasyo, syempre nagulat siya. Pati yung kanyang mga kasamahan sa kulungan nagulat din. Medyo kinabahan si Joseph pero alam nyo, itiningin ni Joseph yung kanyang mga mata sa langit Malakas yung kutob niya na posibleng ito na yung sagot ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Kasi kung siya'y hahatulan ng kamatayan, hindi naman siguro kailangan pang papuntahin siya sa palasyo, di ba? At syempre, hindi naman pwedeng humarap si Jose ng walang ayos sa hari, no? So bago siya dalhin sa harap ng hari, inayusan din muna si Joseph. Inayusan siya, pinagsuot siya ng maayos na damit. And then on that same day, nakita ni Joseph ang kanyang sarili sa harap mismo ng pinakamakapangyarihang tao sa buong kaharian. At lahat ng mga mata nakatingin sa kanya, pati si Potiphar nandun. Para bang isip-isip ng mga opisyalis doon, sino ba tong taon to? Anong meron sa kanya? Bakit kailangan siyang ipatawag ng hari? Wala silang kaalam-alam na hawak pala ni Joseph yung kinabukasan ng kaharian nila ng mga oras na yon. Alam nyo ba na nung humarap si Joseph sa hari, hindi siya lumuhod or nag-bow down tulad ng ginagawa ng mga opisyal sa palasyo? Ang paniniwala kasi ni Joseph, sa Diyos lang siya kailangang lumuhod, doon sa Diyos na pinaglilingkuran ng kanyang mga magulang. Kaya nagulat sa kanya yung mga tao dun Sabi siguro ng mga tao, napakalakas ng loob nitong alipin na to, nitong presong to. Napatingin din sila sa hari kung anong magiging reaksyon nito. Pero ang sabi kasi ni Joseph, kamahalan, hindi po ako lumuluhod sa kahit na sino maliban po sa Diyos ng aking lahi, sa Diyos ng mga Hebreo. Ang hari, dahil kailangan niyang makausap si Joseph tungkol sa panaginip niya, hindi na yon naging big deal sa kanya. So in front of the king, tinititigan siya ng hari. Parang binabasa ng haring Faraon yung kaloob-looban ng pagkatao ni Joseph Then sumagot yung hari, ako'y nanaginip, pero walang makapagsabi sa akin ng kahulugan nito. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. So nung sinabi yun ng Paraon, parang sinampal sa mukha yung mga magikero at mga salamangkero na nakarinig. Kasi nagmukha silang inutil pinagbuka silang inutil dun sa sinabi na yun ng Paraon So ano sagot ni Joseph? Kamahalan, hindi po sa akin galing ang katugunan. Ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng mga katugunan, sabi ni Joseph sa hari. So hindi na inusisa ng hari kung sino yung Diyos na tinutukoy ni Joseph Sabi ng hari, alam mo Joseph, nanaginip ako. Nakatayo raw ako sa pampang ng ilog ng Nilo. At mayroong 7 magaganda at matatabang baka na umahon sa ilog at nanginain dun sa mga damuhan dun. So maya-maya, mayroong 7 payat na baka na napakapangit. Sila na yata yung pinakapangit na nakita kong mga baka sa buong Egypt na umahon din sa ilog. At kinain ng mga payat na mga bakang ito yung mga matatabang baka na nauna sa kanila. At matapos silang kainin ng mga payat na baka, yun pa rin yung ayos nitong mga bakang ito Payat pa rin, pangit pa rin yung itsura, hindi sila tumaba nung kinain nila yung mga matatabang baka At nakatulog ako, at sa muling pagtulog ko, nanaginip ako ulit, Joseph. May nakita naman akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik na hinog sa mga butil. At dito sa puno ng trigong ito, may sumipot pa na 7 uhay, pero napakapayat naman itong mga butil ng uhay na to. Siguro dahil hinampas sila ng hangin. And then suddenly, kinain ng mga payat na uhay yung mga matatabang uhay. Sinabi ko to sa mga salamangkero ko dito sa palasyo pero walang makapagpaliwanag sa kanila So nalaman ko
na kaya mong magpaliwanag ng mga panaginip kaya ipinatawag kita. Yun yung sabi nung hari kay Joseph, ano? So after na marinig ni Joseph yung panaginip ng hari, parang may kung anong bumulong sa kanya na sinabi yung meaning. At ano daw yung meaning ng panaginip? Ang sabi ni Joseph, kamahalan, ang dalawang panaginip ninyo ay mayroon lamang pong isang kahulugan. Ang 7 baka at 7 uhay ay nangangahulugan po ng 7 taong kasaganaan sa Egypt. Kinain ng 7 payat na baka at 7 payat na uhay ang mga malulusog na baka at mga uhay. Nang ibig sabihin po nito, mapapalitan po ng 7 taong tagutom ang 7 taong kasaganaan dito sa inyong kaharian. So, pagkatapos ng 7 taong kasaganaan, magkakaroon po ng 7 taong tagutom. At sa sobrang tindi ng tagutom na ito, ay parang wala pong nangyaring kasaganaan sa inyong bansa. At ang sabi nyo, 2 beses ninyong napanaginipan. Ibig sabihin po nito, titiyakin ng Diyos na mangyayari ito ng madalian sa inyong kaharian. So yun yung meaning na sinabi ni Joseph. At nung marinig yun ng mga maharlika sa palasyo, yung mga high-ranking officials doon, aba, napataas yung kilay nila kay Joseph eh. Ano bang pinagsasasabi nitong taong ito? Yung iba naman, kinilabutan kasi hindi biro yung sinasabi ni Joseph ha. Mawawasak ang buong kaharian kapag nagkaroon ng ganong katagal na tagutom. Biroin nyo, 7 taon. The kingdom cannot survive a 7 years of famine, mga kababayan. Pero after sabihin ni Joseph yung meaning ng panaginip, nakaisip din agad siya ng solusyon. Kumbaga gumana yung kanyang mahusay na management eh. Remember, during the time na nandoon siya kay Potiphar, napakahusay ng kanyang business management, ng kanyang mga strategies para palaguin yung mga ari-arian ni Potiphar. At nakatulong yon para makaisip agad siya ng solusyon dito sa crisis na sinasabi niya sa hari. At alam nyo ba, halos malaglag ang panga ng mga opisyal dito sa solusyon na naisip ni Joseph. Ang sabi niya sa hari, kamahalan, dapat maghalal kayo ng isang taong matalino at mahusay sa pamamahala. At sa ilalim niya ay maglalagay po kayo ng mga tagapamahala sa mga bayan. Kukolektahin ng mga tagapamahala ang 1/5 ng lahat ng mga ani sa buong bansa sa loob po yan ng 7 taon. For 7 years, you have to collect all the 1/5 or every 1/5 of the kingdom's harvest. Kahit anong harvest po yan. Kailangan po yan na kolektahin yung 1/5 na mga ito. At ilalagay po ito sa royal storage na ang dapat yung royal storage po ay nasa direct control po ninyo, kamahalan. At yung mga pagkain na makukolekta for 7 years, ang gagamitin po para sa 7 taong tagutom na mangyayari sa inyong bansa para wag mapuksa ng tagutom itong inyong kaharian. Laglag ang panga ng mga nakarinig noon, mga kababayan. Namangha sila sa galing ni Joseph sa crisis management eh. Sabi siguro nila, pambihira naman tong taong to. Meron palang ganitong tao dito sa kulungan. Manghang-mangha sila eh, no? Hindi nila inaasahan na mayroong ganong klaseng tao na preso na alipin pa ha. Pero ang tanong, sino naman kaya ang taong pwedeng ilagay sa ganoong posisyon? Yun ngayon ang dapat pag-isipan ng hari. Lalo pa, ang pag-a-appoint sa ranggo ay napakaraming faktor. Maraming konsiderasyon na dapat isaalang-alang dyan, mga kababayan. Hindi ganun kadaling mag-appoint, lalo pat ang nakasalalay ay ang buhay ng kaharian at maging ang buhay ng mismong dynasty ng hari, yung kanyang korona. Kasi tiyak na pag dumating itong crisis na ito at na-mishandle ito, pwedeng bumagsak ang kanyang paghahari at mawala sa pamilya niya ang kapangyarihan. So, ganyan yung pwedeng mangyari kapag hindi naging maayos ang pagpili ng mga dapat manungkulan dito sa suggestion ni Joseph, ano? Pero buti na lang, nakapag-background check na yung hari sa pagkatao ni Joseph. Kumbaga, alam nyo kasi, nung time na nag-uusap ang hari at itong chief butler, talagang bumawi itong chief butler eh. Ibinida niya ng husto si Joseph kay Paraon. Sinabi nitong chief butler kung gaano kahusay si Joseph sa pamamahala ng presuhan. Alam naman nila na hindi ganun kadaling mamahala ng mga kriminal sa palasyo eh. Napakahirap no, napakahirap maging Bucor chief, kala nyo? Pero si Joseph, kahit wala siyang sapat na kasanayan, na-handle niya ng maayos yung mga preso. Kaya tuwan-tuwa sa kanya yung mismong Bucor chief ng
Egypt nung time na yun eh. At syempre, napatunayan ng hari na tapat sa kanya yung chief butler niya at talagang mapagkakatiwalaan kaya nga niya napardon eh. So, tinanggap niya yung rekomendasyon nitong chief butler. Ganun po bumawi itong butler kay Joseph. Syempre, for 2 years, nakalimutan niya na may taong tumulong sa kanya. So, talagang nung time na magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang hari, bumawi siya kay Joseph. And the mere fact na nahigitan ni Joseph ang lahat ng mga mahuhusay na salamangkero at mga sorcerers sa palasyo, that's enough for Pharaoh para ipagkatiwala kay Joseph ang management, mga kababayan. Ang sabi sa Biblia, just Genesis chapter 41 verse 37, ang mungkahi ay ikinatuwa ng Paraon at ng kanyang mga lingkod. So meaning, talagang humanga na impress ang hari kay Joseph ng mga time na yon. At nagkaroon ng majority vote sa lahat ng mga ministro sa palasyo na tama itong suggestion na ibinibigay sa kanila. At ang sabi ng Paraon sa Genesis chapter 41 verse 38, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos? Sabay baling niya kay Joseph, ikaw Joseph, yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, ay walang matalino o pantas na katulad mo sa aking kaharian. Kaya dahil dyan, ikaw ngayon ang gagawin kong pinuno sa aking buong palasyo. At ayon sa iyong salita, ay susunod ang aking buong kaharian. Ang ranggo ko lang bilang hari ang magiging pagitan nating dalawa. So ganun yung distansya ni Joseph sa hari. Kumbaga, yung title lang na king, ang talagang nagsisilbing pagitan nilang dalawa eh. Yun lang ang nagsisilbing lamang nung hari sa kanya. Yung title lang na king. But in power, they are almost the same. So ano ibig sabihin nito? On that same day, ginawa ng hari na prime minister itong si Joseph. Pag sinabing prime minister, mas mataas yan kaysa sa lahat ng mga ranggo sa buong kaharian. Pangalawa yan sa hari. Even the crown prince, yung tagapagmana ng trono, hindi niya kayang salingin ang kapangyarihan na binigay kay Joseph. At alam nyo ba, nanlaki ang mga mata ng mga tao sa royal court. Kahit si Potiphar halos lumubog sa kanyang kinatatayuan eh, nung ideklara si Joseph na prime minister. At ang matindi pa dito, hinubad ni Faraon yung kanyang singsing at isinuot mismo sa daliri ni Joseph. Napakalaking karangalan nun. Sabi ko nga, sana nandoon din yung malantod na asawa ni Potiphar eh. Sana nandoon din siya, nasasaksihan niya yung nangyayari kay Joseph, no, para magsilbing sampal sa kanya. Pero ewan natin kung nandun siya. At alam niyo ba, nagpakuha din ang Paraon ng royal robe at kwintas galing mismo dun sa kanyang mga alahasan at ipinasuot kay Joseph. So on the spot, doon din, right before the very eye of the people in the royal court, naging prime minister ng buong Egypt si Joseph. At hindi lang yon, naglabas ng utos ang hari sa hepe ng mga chariots na ilabas ang karawahe para sa pangalawa sa pinakamataas na ranggo sa buong kaharian at ibigay kay Joseph. Kung pag-aaralan ninyo, kasi sa buong kaharian ng Egypt during that time, ang pangalawa talaga sa kapangyarihan is ang crown prince. So posible na yung karwahe na ibinigay kay Joseph ay karwahe ng crown prince, mga kababayan. At sa harap mismo ng mga maharlikang nandoon, iniutos ng Haring Faraon na lumuhod ang lahat sa harapan ni Joseph. O diba, sangka pa. Ang sabi ng hari, ako si Faraon. Walang paa na pwedeng ihakbang sa buong kaharian ng walang permiso mula kay Jose. Ibig sabihin, walang desisyon sa kaharian na pwedeng ipatupad ng walang permiso ni Joseph. Diba? And then, binigyan siya ng royal title na Zaphenath-Paneah. Ano ibig sabihin nun? Zaphenath-Paneah meaning nagsalita ang Diyos at siya'y nabuhay. So kaya pala pinaluhod sa kanya ang lahat ng mga tao sa palasyo, kasi itinaas ni Faraon yung ranggo niya, hindi lang bilang opisyal ng gobyerno, kundi bilang isang Diyos. Nakita nyo? Sa Egypt kasi noon ang hari ang itinuturing na anak ng mga Diyos eh. So meron siyang kapangyarihan na gawing Diyos ang sino mang gusto niyang gawing Diyos. So yan yung karangalan na natanggap ni Joseph sa hari. At dahil mataas na nga yung kanyang posisyon, para na siyang Diyos sa Egypt eh. So, kailangan siguro na mapabilang siya sa isang aristokratang pamilya. Kaya ang nangyari, ipinakasal ni Faraon si Joseph kay Asenath. Si Asenath po ay yung
Ito po'y isang babaeng miyembro ng isang maharlikang angkan, isang aristocratic family sa Egypt, na anak ng isang high-ranking priest sa Egyptian religion. Kumbaga yung tatay niya, kumbaga sa Catholic religion, yung tatay niya ay isang archbishop eh. So yan si Asenat. At dito pinakasal ng Haring Faraon si Joseph para siya is maging legitimate member of an aristocratic family or aristocracy. Ito yung mga karangalang natamo ni Joseph sa mata ng hari. Mga karangalan na inihanda ng Diyos kay Joseph dahil sa kanyang pagiging tapat, dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang pagiging humble, at sa kanyang pagiging mabuting tao sa kanyang kapwa. So, anong aral ang pwede nating makita dito mga kababayan? Alam nyo, itong mga karakter na ito ni Joseph, hindi po ito namamana. Hindi rin po ito aksidente na nakukuha ng isang tao. At lalong hindi ito basta-basta natututunan sa eskwelahan. Itong mga ganitong karakter na katulad ng kay Joseph ay natututunan lamang sa paaralan ng Diyos. Diyos lang ang may kakayahang humubog sa isang tao para maging ganitong katulad ni Joseph. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, binasag ng Diyos ang buong pagkatao ni Joseph sa pamamagitan ng mga pagsubok. Para Para buuin siya uli ng mas maayos kaysa sa kung paano siya hinubog ng mga taong nakapaligid sa kanya noon. Tandaan nyo, huwag kayong maniniwala sa sabi ng mga pastor na ang Diyos lagi lang ilalagay ka sa masarap na buhay. Lalo na yung mga prosperity preacher, huwag kayong maniwala doon. Hindi ka mahuhubog ng Diyos sa disenyong gusto niya kung hindi ka dadaan sa mga trials at sa mga hirap. Ang gagawin mo kapatid, tiwala ka lang. Kahit dumaan ka sa anong hirap, isipin mo na nandyan lang ang Panginoon. Nandyan lang siya. Hindi ka niya bibitiwan. Meron lang talaga siyang planong gawin para sa'yo na magugustuhan mo sa huli. Ang sabi nga ng apostol na si Pablo, all things work together for good of those who love God.